Senator Pangilinan. Magandang hapon po, Ginoong Chief Justice. Magandang hapon po sa inyo. Sabi po ninyo kanina po, meron po kayong $2.4 million na dollar account at nasa pangalan po ninyo at 80 million pesos sa pangalan po ninyo. Na hindi pa ho kasama yung mga nakapangalan po sa inyong ari-arian, ano? Sa salin po ninyo noong 2010, 22 million lang po ang nakalagay. Hindi ho ba pagka tayo po ay nagdeklara ng ating Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, kinakailangan ilagay po ang lahat po ng assets. Meron po kayong dahilan. Sabi po ninyo, mayroong absolute confidentiality. Pero hindi ho ba napakalayo po nung 22 million pesos na dineklara po ninyo dun sa $2.4 million na sa pangalan po ninyo at yung 80 million pesos din po na nasa pangalan po ninyo? Para hong napakalawak po nung pagkakaiba. Opo. Would you care comment po? Opo. Yung as far as the pesos are concerned, hindi ko po talagang linagay yun dahil hindi naman amin yun. Sinabi ko nga po, yun ay commingled funds. Yung dollars naman po, nandun sa batas po yun eh. Opo, okay. At nabanggit na po ninyo. Kung susundan po natin yung inyong pong argumento, bilang Chief Justice po, no? At kayo po ang nagsasabi po ng mga batas, ano po ang dapat sundan, ano po ang interpretasyon. Hindi ho ba tayo mauuwi na lahat po lang ating mga opisyal ng pamahalaan, pwede pong gawin po sundan po yung inyong ginagawa, na ang i-dedeklara lang po nila 10 million, pero meron po silang dollar account dahil nga hindi kailangan i-deklara. Maaari pong mangyari po yun, hindi po ba? Maaari, may posibilidad po. Pero pinaliwanag po pa kanina yan when Senator Cayetano was on the rostrum. Pinaliwanag ko po kanina yan Sinabi ko po sa inyo na kung halimbawa ngayon lang ako nag-ipon yung mga dollar na yan, ngayong nasa gobyerno ako, siguro mapapag-isipan ninyo na baka gano'n na nga, tinatago ko, ano? Pero hindi naman po gano'n ang sitwasyon na yun Kasi Far East Bank po ng mga Far East Bank days pa po, nag-iipon ako, nandun na po sa bangko yan Opo. Nasa privado po ako. Opo. At saka isa pa po, kung tinatago ko pa yon, bakit ko po ilalagay sa pangalan ko? Bakit ko ilalagay sa pangalan ko kung tinatago ko yung dollar na yon? Yun din po ang tanong ko po. Kung talaga pong inipon po ninyo ng napakaraming taon at sa malinis na paraan po, Opo. bakit, meron bang masama na ideklara po ninyo? Kahit na po merong absolute confidentiality. Hindi na nga po kailangan ideklara kasi nasa batas po mismo nga po. Pero kung sa malinis, yun lang po ang tanong ko, kung sa malinis na paraan po nakuha ho ito, ano hong masama na ideklara po? Yun lang po ang aking katanungan. Ang pagkakaintindi ko po, ang confidentiality po under Republic Act 6426 ay absolute, wala pong exception yun Yun po ang depensa po ninyo na hindi ho dapat ideklara. Opo. At dahil po depensa po ninyo yun, ang tanong ko lang po, meron ho kasi tayong provision sa ating saligang batas, yung Section 17, Article 11, na nagsasabi na dapat po, under oath, we declare our assets and liabilities and net worth. Kung meron pong saligang batas na provision na nagsasabing dapat po natin ilabas yung ating salin, may we just have one more minute? Yes, sir. Proceed. Ano hong mangingibabaw? Yung isang batas o yung saligang batas? Doon din naman po yung tutuloy yun Kasi ang nakalagay po sa saligang batas, as may be provided by law. Ayun po yung law Well, yun po magiging, maaring i-argue po yun, ang sa position lang po natin, and for the record, the Republic Act 6426 is a 1973 law, and the 1987 Constitution is a later law, and it is the Constitution. Nabanggit po ninyo yung word na malinis, kung nasang galing sa malinis sa paraan. Kaya nga po, kanina, nagbigay na po ako ng waiver, at sinabi ko nga po that I don't mind
you calling the bank managers. Kasi po, yung account officer ko po sa BPI, siya po ang makakapag-testify dito at makakapagsabi sa inyo na siya na rin mismo, nung nung Paris Bank pa sila, inaalagaan na niya yung mga account kong yan. Salamat po. Kaya nga po, binolunteer ko na nga po yung sabi yun. Tawagin na sila eh. Nag-rule na po ang ating presiding officer tungkol po ron. Ano? Doon po sa usapin po nung cash advance na 11 million, dahil ito po ay nilagay po ninyo sa inyong salin. Hindi po sa inyo yung pera, yung Basagidote. Pera po ng Basagidote. Pero sa inyong pangalan po nakalagay. Bakit po sa pangalan po ninyo kung hindi po sa inyo? No, pinaliwanag ko po yan sa isang interview. Tinanong po sa akin yan eh. Sinabi ko po, kasi nakalagay nga po yan at that time, yung mga time deposit certificates yan. Nagmamature po yan eh. At that time, my wife was president and chairman of John Hay Management Corporation sa Baguio. Kadalasan po, hindi naman nagmamature yung pag-roll over niyan, weekday po eh. Kasi wala naman pong banking day, Sabado at Linggo. For convenience lang po actually yan eh, na nasa pangalan ko. Pero, ang importante po diyan ay, even if it was in my name, we never denied that it belonged to Basagidote. As in fact, ngayon, paulit-ulit pa kami dito sa impeachment trial na ito, na ina-acknowledge namin na yung perang yan, Basagidote. At second thing po, Senator, the other important thing here is the money is intact. Wala pong nabawas po diyan, intact. Opo. And even now, right now, here and now, sinasabi ko, ina-acknowledge po namin na hindi amin yun. So umutang po kayo sa perang hindi po sa inyo? Hindi po utang, bumali po. Nag-cash advance. Opo. Cash advance po. At binabayaran po ninyo? Opo. So, account po ninyo, kayo po ang umutang, hindi ho sa inyong pera, pero nasa pangalan po ninyo. Actually po, yung wife ko po. Yes. Kaya po nung pinambili po namin yan nung labista, yung titulo po, wala po sa pangalan namin. Wala po ang pangalan ko doon sa titulo eh. Nasa pangalan po ng wife ko. So, pag binabayaran po ninyong taon-taon, binabayaran po ninyo yung cheque sa pangalan din po ninyo. Minsan po cheque, minsan po cash. So, dinideposit po ninyo sa inyong account. Basta Yung utang po ninyo. Basta nakalagay po cash, binibigay ko sa wife ko, bahala na siya. Hindi po namin alam ang actual net worth po ninyo. Dahil nga po, base dun sa SALN ninyo, 22 million. Pero base po sa salaysay po ninyo, mas malaki. Magkano po ang net worth po ninyo? Sa inyong palagay? Wala po akong calculator. Pero binigay ko na po yung mga figure sa inyo. As far as I'm concerned, yan po ang actual, accurate figures. It's a matter of adding them up po. And Kung gusto ninyo pong isasama yung dollar despite the 64.26 at saka ko isasama din yung pesos kahit na yung hindi amin. Opo. Bakit po doon nyo winidraw lahat nung Basagidote accounts noong December 12, nung impeachment day? Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Kasi po, marami pa rin naman po ako naiwang mga kaibigan at saka mga kumpa-kumpare doon sa Malacanang eh. Ilan po sa kanila ang tumawag sa akin. I-freeze yung mga deposits namin. Kung palagay ko, kung kayo po ay nasa lagay ko, palagay ko pareho din mo ang gagawin ninyo eh. Pangangalagaan din ninyo yung pinaghirapan ninyo sa buong buhay ninyo at yung mga perang hindi naman sa inyo. Nabanggit ho sa isang interview na nawala na po kayo ng tiwala sa PS Bank, kaya po nyo yung winidraw. Hindi po, doon sa manager po. Yung pang lilinawin ko po yun na disappoint kami doon sa manager po. Kasi ang nakalagay po PS Bank, nawala na kayo ng tiwala sa bangko, kaya winidraw siguro po ninyo. pagre-report na lang po yun. Pero ang sabi ko po, yung manager po, nawalan kami ng tiwala. Dahil nung winidraw po ninyo, sa PS Bank din po ninyo dineposit? Hindi po nag-deposit. Nagkakamali po kayo, Mr. Senator. Yung sinasabi nyo rin-deposit namin sa PS Bank, yun po ang settlement account. Kasi pagka nag-terminate kayo ng time deposit certificate, hindi naman yung palitan ng cash at saka time deposit eh. Alam naman po natin sa nagtatransact sa bangko. Yun po yung halaga po nun, yung
yung net proceeds po niyo, ipapasok muna sa tinatawag na settlement account at doon ninyo withdraw. O isang transaction lang po yun eh. We will have to check the records because if I recall, sabi po nung PS Bank President na tinanong ko po yun na withdraw lahat at saan ho napunta. At sabi po niya, doon din po sa bangko ng PS Bank. Well, ako na po nagsasabi sa inyo, mali po yung interpretasyon niya. Opo. Kasi alam ko po yung nangyari eh. Opo. Pinasok po sa settlement account yun. Okay. One more question, Mr. President. Proceed. Thank you. It's okay, Mr. President. Nasagot na po yung iba kong tanong. Salamat po. Majority Floor Leader. Mr. President, may we recognize Senator Francis Escudero? The gentleman from Sorsogon has the floor. Siguro one more question. Could you kindly One senator na. Thank you, Mr. President. Actually, I just have a few questions. First, to Defense Counsel. Justice Cuevas, since you already rested your case, does that mean to say na hindi nyo na ipepresenta yung mga dokumento ng bangko base sa waiver ni Chief Justice Corona para i-dispute yung report ng AMLAC? Hindi pa po kami, buka pong hindi ayos yung inyong pronouncement na nag-close na kami ng evidence. Hindi pa po. We have not yet closed our evidence. We made the commitment on record that we will have no other witness other than the Chief Justice. Yes, so As to the closing of our evidence, we have not yet closed. We have not even made a formal offer of all our documentary exhibits. Babaguhin ko po ng konting. Ibig Thank you, sabihin ko thank po ay ito. Dahil po wala na kayo ibang testigo, ibig sabihin po nito, hindi nyo nagagamitin anuman dokumentong maaaring makuha mula sa waiver ni Chief Justice Corona para patunayang hindi totoo yung AMLAC report o kung totoo yung AMLAC report. Hindi na po kami hahantong sa ganung pagkakataon dahil I'm sorry. Dahil hindi po naman namin ebidensya yun eh. All we did was to comply with the, shall we say, pronouncement or the order of this honorable court in order to show our obedience, our respect for the authority of this court, Your Honor. But as to whether we will utilize whatever document is procured through that, there is no commitment on record on that effect, Your Honor. Thank you, Justice Cuevas. May I address some questions to the prosecution? If I may address it to either Attorney Bautista or perhaps the lead prosecutor. This is more policy and tactic on the part of the prosecution, really. May I address it to Congressman Tupas? Congressman Tupas, 4 na buwan na nating pinagsisigawan, pati kayo, na magpirma na ng waiver si Chief Justice Corona. Ngayong pumirma na siya ng waiver, maaari ko po bang tanungin, papaano nyo planong gamitin itong waiver na to kung gagamitin man ninyo? Dahil ang tagal na ho ninyong hinahamon din at namin hinahamon ang punong mahistrado na pumirma ng waiver. Ngayong nandyan na po yan, ano po ang balak ninyong gawin? Pag-usapan namin na on the part of the prosecution po ay tapos na ang nag-arrest na kami ng kaso namin at nagre-rely kami doon sa AMLAC report at sa testimony of the Ombudsman at wala na kaming rebuttal evidence. So as far as the prosecution is concerned, sirado na ang aming kaso. And we're preparing now for the closing arguments on Monday. Naguguluhan lamang po ako dahil nagbotohan pa kami kung gagalangin ba yung TRO ng Supreme Court o hindi. Nagdebate at nag-away-away kami kung bubuksan ba yung mga account o hindi. Ngayong bukas na, parang wala nang interesado bigla. Hindi ko ho maintindihan yun. Kasi kanina, meron na rin dito kaninang ruling ang ating presiding officer na hindi na rin pepresenta ng defense. Yung wala na rin additional evidence with respect dun sa waiver. At nag-agree ang prosecution
na nag-rest na rin kami naming kaso, wala kami rebuttal evidence. Yun po ang napag-usapan kanina dahil nag-usap rin kami ng Defense Counsel about this, Senator Escudero. Sa panig po namin maliwanag na hindi kami pwede magpresenta ng ebidensya at ipanalo ang kaso sa panig man ng depensa o ng prosekusyon. Subalit sa punto de vista at sa mata namin man o ng publiko, parang malaking kawalan kung sakasakali. Yung pagkakataong binibigay nito para mapalakas, mapatunayan o mapahina ang posisyon ng magkabilang panig. Hinihimo ko sana ang magkabilang panig para po sa amin at sa publiko na pakinabangan at gamitin ho natin itong pagkakataong ito. Pero hindi po namin kayo kayang diktahan at hindi ko kayo dinidiktahan kaugnay nito. Yun nga. Just one more point, Mr. President. To the distinguished Chief Justice, CJ, magandang hapon po. Gusto ko po. Ang dating po sa akin ng inyong testimonya ay... Excuse. Okay. Sige, okay, thank you. Because he was already complaining to us, Your Honor, that he's not feeling well anymore. So I wanted to bring that home to the knowledge of the court and ask the court's permission to kindly excuse the witness already. Tapusin na lang po natin si Senator Escudero kung pwede. Sige po. Alright. Sige po. Thank you. Kung mamarapatin po niyo, CJ, isa na lamang po. Paumanhin po. Well, the Chief Justice is excused. Tatapusin na lang po natin si Senator Escudero. Inamin po ninyo na meron kayong dollar deposits at peso deposits na wala sa salin nyo. Subalit, ang pagkakaintindi ko po, commingled yung ibang peso deposits at hindi nyo kailangan i-deklara yung dollar deposits base sa inyong paniniwala na dahil sa 6-4 to 26, hindi nyo po ito kailangan i-deklara. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung because of the absolute confidentiality rule po. Kasi sa aking pag-aaral po ng batas, wala naman pong talagang hindi po naman rini-require na unless let me rephrase what I'm trying to say. Yung requirement po ng confidentiality ay guaranteed by 6426. At nabanggit ko po nung Tuesday, sinite ko po yung pag-aaral nun si Director Estrella Martinez na SALN expert po ng BIR na for 32 years. Sa kanyang pag-aaral, sinabi po niya, in her 32 years na pagsusuri ng mga iba't ibang SALN as a member of the BIR SALN group, wala pa po siyang nakitang kahit na isang SALN ng public official na nagtaglay po ng dollar deposits. Kaya siguro po malinaw naman po yung batas hindi naman po natin kailangang i-belabor. Kung malinaw lang po yung batas, siguro wala namang choice ang lahat ng tao kundi ilagay po yung dollar deposits. So ibig sabihin po, Chief Justice, inilalagay nyo na po sa kamay ng hukumang ito ang pagdesisyon ng mangyayari po sa inyo. Depende kung sumasang-ayon po kami sa interpretasyong yan na binigay ninyo o hindi. Ang sinasabi ko po, Senator, there seems to be a conflict between the SALN law and the FCDU law. Hindi naman po ngayon lang ako nag-ipon ng dollars na yan. Nung araw po naman, nung nasa privado pa ako. Ngayon, kung biglang sasabihin sa akin ng ninuman, mali ka dapat linagay mo. Sabi ko, ang sasabihin ko naman po, ano yung pagbabasihan ko po naman nun? I relied on the law. Ayun po ang sabi ng batas. Yun din po ang sabi ng Constitution, as may be provided by law. Yung law po yun, yun nga, yung FCDU law na yun. So, tinignan ko rin po kung merong mga desisyon itong nag-umpisa na itong impeachment trial na ito. Tinignan ko po kung merong desisyon ng Korte Suprema interpreting which prevails, whether it's the SALN law or the FCDU law. Wala naman pong desisyon din ng Korte Suprema tungkol dyan.
So, I relied on it in good faith. Maraming salamat po, CJ. At isa na lamang po, binabati ko po kayo sa pagpirma nung waiver ng secrecy of bank deposits kayo din ng FCDU. Meron ho kaming panukalang batas tungkol dyan na naglalayong lahat ng opisyal na required mag-file ng SALN ay magpirma po ng waiver ng secrecy of bank deposits. Sana po ito ay mapagtibay sa lalong malalim. It's the least I can do po for our people, for transparency. Para sa taong bayan ko po ginawa yun. Salamat po, CJ. Salamat din po. Thank you, Majority Floor Leader. Mr. Chief Justice, Because of, yes. are you Yes, Your Honor, requesting I'm very, very tired already. all right? The witness is discharged. Your Honor, please, before the Chief Justice actually read the witness stand, Your Honor, may we just place on record a medical bulletin which we took liberty, Your Honor, in Actually, Counsel, the Chief Justice is discharged. You can make your manifestation so that he will He not can suffer on step the down. witness's stand. Oh, okay. Yes, oh. Did He may step down while Justice Cuevas is manifesting, Mr. President, or giving his manifestation. The defense counsel can Go make ahead. the manifestation on the podium of the defense. Thank you, Your Honor. What we are trying to request, Your Honor, this honorable court, is for us to permit to put into evidence, Your Honor, this medical bulletin, Your Honor, as part of the testimony of the witness. You submit it, and I will accept it. Thank you, Your Honor. As Exhibit 268, Your Honor.